Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling ngayong umaga ay ang panalangin may kabanalan. Ang panalangin may kabanalan. Tunay pong isang napakalaking pribileyo ang manalangin po sa ating Diyos, di po ba? Lalo dahil siya mismo ating Diyos ang nag-uudyok sa ating manalangin sa Kanya. Halimbawa po ayon sa Hebrews 4:16 sabi po roon, kaya't huwag tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangailangan. Dahil po ay nga sa verse 15, ating Panginoong Hesus, ating pinakapunong pari, ay nakaunawa sa ating mga kahinaan. Ngayon po, ating punandaan na bawat pribileyo ay may kasama at kakambal na tungkulin. Ngayon po, paano ba dapat tayo manalangin? Ayon sa 1 Timoteo 2:8, sa lahat ng dako, nais kong ang mga lalaki ay manalangin ng may malinis na puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa. Kasi mga minamahal, tuwing tayo ay manalangin at itiyakin ang kabanalan at kadalisayan ng ating puso, na wala tayong sama ng loob o galit sa ating kapwa. Ngayon, ba't ba mahalaga po ito? May isa po magandang larawan dito na bilang sagot ay 1 Pedro 3:7. Ito pong si Pedro ay nagbigay ng hamon sa mga mister na unawain at pakitunguhang mabuti ang kanilang misis. Gawin ng mga mister ito nang sa gayon ay walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. Kaya po, tuwing tayo titingin sa Diyos upang manalangin, atin mo nang tingnan ang ating puso. At ibang puso ay banal at dalisay. At din pong tingnan din muna ating ugnayan o relasyon sa iba. Meron ba tayong sama ng loob o galit sa ating kapwa? Ay nga po sa mga awit 24:3 and 4, sino ba dapat ang pumaroon sa templo? Sabi po roon, ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan. Ang hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa sa kasinungalingan. Kaya po ating pong samahan, ating dalangin ng isipan at buhay na may kalinisan at kadalisayan. Maraming salamat po.